Sa social media, minsan nakikita lang natin sa abroad, magagandang lugar, mukhang masaya, mukhang okay ang buhay, pero ang hindi nakikita, yung puyat natin, pagod, at lungkot, at ang mga sakripisyong tahimik lang na dinadala ng maraming OFW parents. Today, makikilala natin si Glenn, isang OFW dad na dumaan sa iba't ibang bansa, simula Saudi Arabia hanggang sa pinapangarap niyang bansa. Pero bago natin malaman kung nasa siya ngayon, balikan muna natin. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Pakinggan natin ang kwentong OFW ng ating guest ngayon. Malaman natin kung ano yung naging story niya bilang isang OFW. Simula sa pag-alis niya hanggang sa makarating uli siya dito kung nasan tayo ngayon. So kilalanin natin at alamin natin ang kwentong OFW ni Glenn. Isa na kayo mga kakwentuhan and welcome back sa ating channel. Today, meron naman tayo makakakwentuhan na isang OFW dad naman. Hello Glenn, Ciao, kumusta? ciao. Bene. Kumusta pare? Ayun, maraming salamat sa pagpapa-unlock mo na makipagkwentuhan sa akin para ma-share natin ang kwentong OFW mo sa ating mga viewers. Ayun Glenn, kumusta naman ang buhay OFW mo? Okay naman. Nung nagsimula ako talagang bilang OFW, hindi ko pa alam kung ano yung magiging kahinatnan sa ibang bansa. Oo. Kasi mahirap talagang malayo sa pamilya. Oo naman. Bale, ano yung, saan ka unang bansang pumunta? Kasi alam ko, ito na yung huling bansa na pinunta mo bago dito. Oo. Saan ka muna pumunta? 2008, nagsimula ako mag-abroad sa punta Saudi. Saudi? Oo. Okay. 2008, 2 years. Nakakontrata ko doon 2 years. Okay. Sa atin, oo. So, nag-apply ako sa agency sa Manila. So, nung ako nag-apply, luluwas-luwas ako mula Mindoro hanggang Manila. Hirap mag-apply pero kailangan mo magtiyaga. oo naman. Kasi kung mayroon kang pangarap, kailangan mo talagang pumila ka sa agency, hintay for interview. Yes. Ngayon, matanong ko lang Glenn, bumalik tayo doon sa simulang-simula nung joining mo bilang isang OFW. Tanongin kita, bakit ka nagdesisyon na mag-ibang bansa para magtrabaho sa ibang bansa at maging isang OFW? Sa hirap ng buhay sa atin. Oo, Okay. lalo na't ako hindi maaga nagkaroon ng pamilya. Kaya, masada lang ako sa atin, tricycle. Oo. Sabi ko, nag-decide ako na parang habang papalaki yung mga anak ko, kulang yung aking kinikita. Oo. Sabi ko, decide ako mag-abroad. Ayun, at nag-apply ako nga. Sa awa ng Diyos, sa pag-apply ko, mayroong isang company na ako ay na-hire Na-hire sa ka. Saudi. Oo. Saudi. So, anong pakiramdam nung alam mong matutuloy ka ng mag-abroad? Masaya na malungkot. Masaya kasi yun yung umpisa ng aking pangarap para sa pamilya ko. At malungkot kasi malalayo ako sa kanila. Oo naman. Yung mga anak ko maliliit pa. So, nung nalaman nila na talagang matutuloy ka na sa pag-alis, ano naman ang nasabi lalo na ng misis mo? Malungkot siya pero sabi niya kailangan niya magtiis at dahil alam niya na kaya ako ginagawa yun para sa kanila. Oo naman. Noong panahon na yun wala pang cellphone. Sa Yahoo Messenger 2008, lang. 2008. Bagong umuusap pa. Bagong umuusap pa lahat noon. Facebook pa ata nun. Ay, hindi. Friendster. Friendster, oo. Friendster pa. May oo. Friendster pa nun. At saka Yahoo Saka Messenger. Yahoo Messenger. Oo. Tama. Doon pa kami nagbibideo call. Yun, ang aming So, Yun. nung mismong araw na, okay, natanggap ka na, na-hire ka na, alam mo na talaga na mag-abroad ka. Nung araw na mismong paalis ka na, magagaling ka sa Mindoro? Sa Mindoro. Magagaling ka ng Mindoro. Nihatid ka ba nila sa airport? Hindi. At kasi sinabi ko din ayoko kasi baka mamaya di ako tumuloy eh. Baka mag-blackout ka bigla. Backout ako eh. Sabagay. Malungkot. Pag-ihatid ka kasi sabi ko nga, kailangan kong tatagan ng loob ko. Dahil lalayo ako eh. Sigurado ako mga kwento ng ilan sa inyo na makaka-relate
yung bigat ng pakiramdam, Mm. lalo na ng isang ama na katulad ni Glenn, Oo. katulad ko, Totoo katulad yun. ng inyo yan, sa iba sa inyo, yung mismong oras ng pag-alis at iiwan mo na yung pamilya mo, di ba? Oo. Naiyak ako talaga. Ah, talaga? Oo. Nung sabi ko doon sa asawa ko, kako, diyan na lang kayo sa pinto. Yung kasama, maliit pa Oo. yung anak ko, yung panganay ko. Diyan na lang kayo sa pinto. Huwag niyo na akong ano. Paglabas ko ng pinto, dire-diretso rin, di ako lumingon. Kasi lalaglag ang luha ko. Baka mamaya bumalik ako eh. Oo, habang nakasakay ako sa tricycle, papuntang pier Oo. sa atin, Oo. umiyak ako ah. Lalo na, sigurado yung anak mo umiyak. Oo, mo. maliit pa siya. Umiyak, hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam. Oo. Mabuti, Hindi pa at niya least alam. mabuti yung ganun ha. Oo. Kumbaga akala niya kung sakalang pupunta. Hindi pa. Bata pa siya, 2 years pa lang yata siya. Okay. Ano yung pakiramdam nung nasa ibang bansa ka na? Ano yung na-realize mo nung nandun ka na? Pagdating ko sa ano pa ako kasi iba ang ano doon, iba ang panahon eh. Sobrang init eh. Sigurado. Nung dumating ako doon na August, kasagsagan ng Naku, init. kasagsagan ng init. Oo, tapos naghintay kami sa bus terminal ng Sundo. Alas 12 ng tanghali kami dumating doon. Sobrang init talaga. Oo, sabi ko, ganito ba dito? Parang impyerno dito. Oo, ganito pala dito. Oo. Talagang kasagsagan ng init. Kasagsagan ng Oo. init. Oo. August siya. Ayun, sabi ko, iba ang ano dito. Parang nabigla ako dito. Sabi ko, ano. Pero andito na ako eh. Tuloy ko na lang. So, ano na, pakiramdaman ko na lang kung kakayanin ko. At Ano ba yung naging trabaho mo doon? Nga pala. pintor. Naging pintor na ako doon. pintor. Oo. Pintor ng ano? Bahay? Anong pintor? Sa pag-i-spray ako ng sa bahay muna ako tapos sa mga okay. sa mga cabinet, sa mga Sa furniture. sa furniture, Furnitures, okay. oo, Saan kayo nakatira doon? sa Alcobar, Saudi Arabia. Balita ko sa Saudi, di ba, pag nakakontrata ka, marami kayong magkakasama sa isang Oo. housing facility, di ba? Oo. Sa isang kwarto 8 kami. 8? 8. Double deck ang aming ano doon, ang aming higaan. Talaga? Oo. Kumusta naman So, ang mga kasama mo 4 na doon? double deck 'yon. Siyempre, masigip. No, ano mga Okay kasama? naman, okay. May mga Pilipino Pilipino, din. tapos may mga ibang lahi. Sabi ko nga, talagang ano to, magsasuffer ako dito ng ano, talagang pagtitiisan ko to. Ganun. So, yun, the whole 2 years na nandoon ka, paano mo nilalabanan yung pagka-homesick? Lagi kong kausap ang ano ko, asawa ko. Okay. Oo. Okay. Lagi kami nga sa Yahoo Messenger. Kahit pa paano meron Kahit ng pa paano, oo. communication na mabilis. Makita ko yung anak ko, makita ko asawa ko, yun. Yun ang aking ang aking pinaglilibangan. Pagka mag-uusap na, excited ako na pumunta pa ako sa computer shop. Wala ka sariling ano? Wala akong computer wala pa kang kasi computer. wala pa. Hindi Sa- pa natin kaya bumili nun. Sa computer shop. So, ka na dyan, ano pa ako, pumunta pa Mag-hire. ng Ibig sabihin, pwede kayong lumabas nung lugar nyo? ng trabaho. Ng trabaho. Okay. At least, buti na lang may Yahoo Messenger na no? Oh, Yahoo Messenger pa nun. Kasi yung yun mga lang. unang nag-Saudi, voice tape eh. Oo, totoo yun. Voice step, tapos yung sulat. Sulat Oo, pa. yun. Na bago Totoo dumating, yun. bago dumating sa pupuntahan, chismis na. Di ba? So maganda. So kahit pa paano, naiibsan naman yung Lungkot. lungkot mo, di ba? Kasi Sa pamilya mo, kahit pa paano, nakakausap mo. pagka-miss mo. Matanong lang kita, ito alam ko, nabalitaan ko rin lang to. Sa Saudi daw, yung mga Pinoy doon, since magkakasama ka kayo, halos puro lalaki, Oo. bawal ang alak, Oo, bawal ang sugal. May Diba? higpit dyan sa Saudi. Oo. Paano nyo nililibang yung sarili nyo doon? Hindi din sasabihin ko, paano pinapasaya? Hindi, paano yung... Paano kami naglilibang? Oo. Wala yung Oo. homesick namin. Oo. Meron kaming doon sa aming tinirhan na compound sa company yon, meron doon basketballan. So, so tuwing hapon nagbabasketball kami. Oo. Sports, okay. Talagang ngayon kasi alam nila mahilig ang mga Pilipino sa basketball. Oo. Ayun. Okay. Yun ang kami libangan tuwing hapon. Talaga. Oo, shooting. May nabalitaan ako, ang galing ng mga Pilipino doon, gumagawa ng sariling alak eh. Oo, meron doon. Totoo yun, yung ginagawa na nila. Pero masama Pero kayo epekto. hindi. Hindi. Masama epekto nun sa katawan kasi masyadong sa atin yung lambanog. Lambanog. Oo, pero matindi pa sa mga lamban. locally made na, Locally na made. alak. Oo. Okay. Nung mag-end contract ka na ba, nag-renew ka ba o umuwi ka muna sa Hindi, umuwi na ako kasi talagang hindi ko kayang doon. Yung init,
Ang init, saka sabi ko, so maiba naman. Kung ako'y mag-abroad uli, so maiba naman na ano. Okay, dubod na tayo doon. Pauwi ka na. Ayaw mo na mag-renew na. Bakit di ka nag-renew? Kasi talagang... Ayoko na talaga. Ayaw mo na. Oo. Ayoko na, sabi ko, tama na to. Yes na lang to. Okay. So, pauwi ka na. Anong pakiramdam nung alam mo uuwi ka na ulit? Masaya na, oh. Yung alam ko na may papalapit na yung date na may ticket ako. Oh, Masaya na ako kasi hindi lang ako masyado makatulog. Tapos excited na ako. binibilang mo ng araw. Oo. Bumibili na ako, unti-unti nang bumibili ng Ng mga pasalubong. pasalubong. Oo. Masarap. Yun ang pinakang masarap na pakiramdam Pakiramdam, ko eh. bilang OFW eh. Tipong namimili ka ng pampasalubong na. Pasalubong. Diba? Tama. Sinundo ka ba nila sa Manila, sa airport? Hindi na sa atin na sa Kalapan Pier. Sa Kalapan, talagang Oo. gusto mong isurpresa pa ata eh. Oo, doon na lang din ako. Okay, anong pakiramdam nung muli kayong magkita ni Mrs. tsaka ng mga anak? Napakasaya ko. Napakasaya ko. At sa wakas, malaki din yung anak ko. Talagang Sa loob ng 2 taon, Oo, sa loob laki ng ng nagbago. talagang na-miss ako nung anak ko. Sobra. Napakasaya. Hindi pa naman ako masyadong na wala masyadong ipon kasi nga sa 2 years naman hindi mo pa Oo, so, tama. nagpahinga lang ako ng mga 2 months sa atin, Okay. apply uli ako. Okay. Oo, Nagpapego nagpapego ulit? ako. Sa Saudi ulit? Hindi, sa iba naman, na. sa Libya naman. Libya? Oo. Putik. Kung saan Sa Libya naman, oo. Oh, di ba delikado doon siguro ng panahon na yun, hindi pa masyado. Noong mga panahon na hindi pa. Hindi pa. Oo, at medyo mas malaki ang offer naman sa akin, kaya naman nahikayat din ako. Okay, pero Yung mga kasama ko sa Saudi, sila din ang kasama ko lumipat din pag-apply. doon. Oo, lumipat din doon. ibig sabihin, nung nag-end contract kayo pareho, Oo, pare-parehas kami umuwi. tapos nag-apply kayo Apply ulit kami, doon kami sa Ayos, Libya. ano? Kami ulit magkakasama. magkakasama ulit kayo. Pero yung trabaho, pareho pa rin. Pareho pa rin. Pareho. Pareho. At least, may experience ka na, Oo. di ba? Oo, So, mas madali na. Oo, mas madali na. Okay, Libya. You take from Saudi, Philippines, tapos Libya. Nasa Libya ka, alam natin na yung Libya si Gaddafi yun, di ba? Oo, Gaddafi. siya ang presidente noon. Oo. Doon. Yeah, so alam natin, ang Libya medyo may conflict na noon sa US tsaka sa ibang Oo. bansa. Anong pakiramdam sa Libya ka na yung pangalawang pagkakataon na alis ka? Ano yung pakiramdam? Ganun pa rin naman at malungkot pa rin pero hindi na tulad ng unang abroad Alis. ko o unang Oo. alis ko na talaga sobrang bigat sa dibdib. Bigat, Pero malungkot. dahil nga dala ko yung pangarap ko para sa pamilya ko, medyo maluwag na sa akin. Hindi ka ako ginagawa ko nung para sa kanila. Kumusta naman ang experience sa Libya? Meron ka bang mga karanasang hindi malilimutan doon? Oo, doon ako na talagang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko kasi dumating ako doon medyo malamig hanggang April. Nakailang buwan lang ako. Ilang buwan? Oo, Bakit? ilang buwan lang sumiklab yung gera. Inaabot ka ng gera? Inabot ako ng gera nung pala, sabi ko, Ano year yun? 2011. 2011? Oo, tama. 2011. Tapos inabot ako ng gera doon, grabe. Putik. Oo. Ang ganda pa naman ng trabaho ko doon. Sayang. Ang project namin sa ospital. Talaga? Oo. Ganun nga ang nangyari. Gera. Yung presidente, si Gaddafi. Oo. Marami na nagalit sa kanya. Yun ang pinagsimulan doon marami nagalit sa kanya. So gusto siyang patalsikin sa kanyang pwesto. So, nagkaroon ng civil war Oo, muna, nagkaroon ng civil war na. civil war, oo. Hanggang sa sumiklab na. Oo. Oo. Puti, nandun ka nung mga Nandun, nung Putik. mga oras na yun. Puti ka. Nung nagdeklara na siya ng gera, sabi niya, yung lahat ng mga foreigner doon, yung mga nagtatrabaho doon, paalisin na. Talaga? Oo, paalisin na. Anong pakiramdam ng mga panahon na yun? Takot na takot ako. Oo, grabe. Kaya sigurado, pati yung mga kasama mo. Yung makikita mo na, yung napapanood mo ngayon sa TV na naglilip parang rockets. Yung may nangyari sa Iran. Na-experience ko yung sa... Talaga? Oo, yung lumalagabog yung Oo. dumadugundong sa nakakatakot yung nakakasa ko doon. Yung Putik. talaga hindi ko malilimutan sa Okay. pag-abroad ko. Sigurado, yung pamilya mo, yung asawa mo, sigurado Oo. alala sa'yo. Alala. Wala pang komunikasyon noon kasi sila ng doon ng internet. Oo. Shutdown. Sinutdown nila. Sinutdown nila. So hindi nila makontak kung nasan ako. Tuloy-tuloy ang putukan. Putukan. Oo. Hindi nila alam kung nasan ako. Kaya ang nangyari sa amin noon, embassy na sa amin,
kumontak yung aming company, kumontak sa embassy, sa Sa Philippine Philippine Embassy, Embassy, oo. na kami ay kailangan ng rescuehin nila. Oo. Dahil sa compound namin, nung accommodation namin, hindi kami makalabas basta-basta. Kung walang susundo sa amin. Oo, sigurado. Kasi delikado. Delikado, hindi na kami makalabas nung oras na yon, nung mga panahon na yun na nagsisimula na ang Mismo gera. yung gera. Oo. Hindi na, nasa isang na kami, compound. grabe experience ko na yun. Nakakatakot Sobra. talaga yun. Buti. Oo. Ang ganda-ganda nung dumating ka, sigurado. Hindi pa ganun Kagulo. kagulo. Wala namang gulo eh. conflict masyado. Oo. And then, bigla-bigla na lang. Ilang buwan lang eh. Okay na yung ginagawa mo Oo. doon. Maganda yung trabaho mo. Maganda ng trabaho. Kontento na ako sa trabaho. Okay na ako. Maganda ang kita, Oo, no? mas magandang kita ko. Magandang Sabi kita. ko, kung sa Saudi, doble. Ako na O sa yun, yun Libya. nga. Ayun nga lang. Hindi ko lang akalain. Abutan ka ng putukan. Oo. Putik. Sumiklab yung... At saka, yun ang isang napakahirap doon. Yun, no? Lalo yung wala kang komunikasyon sa pamilya. Sa pamilya. Napahirap. Di ba? Hindi Kasi mo- sigurado, na-imagine ko yung pakiramdam nung misis mo tsaka nung mga kamag-anak mo na putik, ano na nangyayari sa'yo, di ba? Oo. Hindi nila alam. Siguro nakikibalik nila sa TV. Oo, sa TV. Pero, Doon sila nakikibalita sa ano. pero kahit na, yung Nasaan hindi, kami? yung hindi Oo. ka nila makontak, Oo, di ba? nasaan kami. Nasaan ako? Hindi nila alam. Buhay. Nasaan? Oo, buhay pa ako. Di ba? Oo, talagang ano, nakontak lang yata nila ako. Siguro yung kami ay nadala na ng embassy sa border ng Tunisian. Sa Tunisia. Sa Tunisia. Sa Doon kami Tunisia. inihatid ng embassy na Okay. mayroon kami escort ng mga sundalo. Sundalo. Oo. Doon kami inihatid. Lahat ng Pilipino na mas malapit doon sa border ng Tunis, doon lahat inihatid Doon ng embassy. Oo. Pinag-ipon-ipon doon. So bago ka naman makalabas ng border, makaliban ng Tunis, marami ang proseso. Tapos nung makalabas kami from Tunis, dinala kami ng yung eroplano ng atin, si 30. Si Si 30 ba 30, yun? yung mga, Yung ano, pang mga na. military plane Military Oo. plane. Dinala kami sa, Dubai, tapos Dubai to Philippines. to Philippines. Ano pakiramdam nung nakita mo na ang Pilipinas muli? Sarap pakiramdam. Nakaligtas ka, buhay ka. Nakabalik ka sa Pilipinas. Nakabalik ka sa Pilipinas na ikaw ay safe. Sigurado, ang tuwa ng sigurado. Talaga. Na-imagine ko yung scenario nung Lahat ng tanong santo, tinawag ko nung panahon na nagkakagulo doon. talaga. Salamat talaga dahil nga wala nangyari sa akin. Oo. Okay, so anong nangyari na? Nung pag-uwi mo na, ayaw mo na? Hindi, tuloy pa rin. Baka nadala ka? Tuloy pa rin ako. Talaga? Pagka ko noon, tinawagan kami ng agency namin nung kami umalis papuntang Libya. Oo. Sila pa rin yung agency na kumontak sa amin. Tinawagan kayo. Kami ang priority na makaalis uli. Oo. Sa Qatar naman ako napunta. Nagkatar ka naman. Nagkatar naman ako. Oo. Lupit Nagkatar naman ako noon. Yun. Lupit. Siguro wala pang 2 months na nagbabakasyon ako from Libya nga. Nakalis agad ako, Qatar. Anong trabaho? Yung pa rin? Yung pa rin. At saka medyo nag-level up na tayo. So, naging na tayo, yung sasakyan na, pinto tayo ng sasakyan. Yun na. So sa Oo. car plant na? Oo. Hindi na. Yun ang una ko. Yun na. Wala kang dala-dala. Hindi. Noon, naging matalin na ako. Sabi ko, yung pupunta ko na, yung wala ng gera. Sigurado. Oo, sigurado na safe na. Kahit sinasabi nila mainit din sa Qatar, pero hindi naman. Mas Siyempre. mainit sa Saudi. At Ay, ganyan talaga ang Middle East eh. At di sa Qatar, hindi katulad sa Saudi, hindi sa Libya. At ang Qatar, open city nga Open, siya na hindi ganun ka-stricto. Hindi diba? ganoon. Ilang taon ka naman sa Qatar? 12 years ako doon. Doon ka nagtagal? Doon ako nagtagal. Dahil Doon ka nagustuhan ko, naka-3 company ako doon sa Qatar. Talaga? Lipat-lipat, after lipat sa iba, apply sa iba, yun, naka-3 ako doon. So talagang siguro... Doon ako tumagal talaga. So kumusta naman yung yung pinapangarap mong buhay para sa kanila habang nandun ka sa... Kasi yun, Unti-unti na. Oo, unti-unti na nasusuportahan ko yung lalo nag-aaral na yung mga bata noon. Ano yan? Umuwi ka sa Pilipinas? Oo. Within that span of time? Every 2 years, dahil ang kontrata ko doon, every 2 years din. So umuwi ako, bakasyon, 45 days, balik uli. Kahit pa paano, mayroon tayo na
napupundar. So, yun, basta tuloy-tuloy. Tapos, yung mga bata, nakaka-ano sa pag-aaral. Dire-diretso. Dire-diretso. Ngayon, nandito ko ngayon sa Milan, pare. Nandito sa Milan, Italy ngayon. Nandito kami sa Milan, mga kakwentuhan. Bakit sa tinagal-tagal mong nasa Qatar, 12 years kang nasa Qatar, bakit mo naman naisipang lumipat dito sa Italy? Ito yung ano ko, yung nung ako nasa Qatar, next time na ano ko, basta pumunta ako, mag-Europe na ako, sa Italy na ako, yun talaga ako. Bakit? Ano nakikita mong future dito sa Europe? Para sa akin iba yung kumpara sa iba kumpara sa Middle East. Oo, sigurado. Hindi naman ganun talaga sobra ang kinikita. Mm. Tapos yung trabaho sobrang mahirap. Mahirap. Oo. Sobrang haba ng oras. Tapos hindi naman yung sapat yung talagang ganun kalaki yung kinikita mo. So, sabi ko sa Europe palagay ko iba-iba at ang pinili ko nga ako sa Italy. Nag-i-Italy ka ako. Bakit Italy? Yun May kamag-anak ka ba dito? May kapatid ako dito. May kapatid ka dito. Okay. Matagal na siya dito. 2010. Okay. Oo. Siguro nung flu C. Nung flu C. Flu C siya nun. Paano ka pumunta dito? Paano? Ganito, from Qatar naman, sabi ko, pagod na ako dito sa Middle East. Di ganun, naka 12 years na ako, pagod na ako. Malaki ng ambag sa akin ng Middle East. Doon naman ako nag-apply sa online dito sa Europe. Nag-apply ka online? Nag-apply. Napunta ako sa Croatia. Nag-apply ako sa factory naman ng sasakyan din. At ayun, sa awa naman ng Diyos, after 2 months ng aking application, nabisahan agad nila ako. Mabilis, nasa Qatar pa ako noon. So, nung may visa na ako, agad-agad nag-resign ako sa company ko. Sa Qatar? Oo, sa Qatar. Agad nag-resign ako. Umuwi ka pa sa Pilipinas? Hindi na. Diretso ka From Qatar, diretso na ako ng Croatia. Nagtrabaho ka din muna sa Croatia muna? Oo. Nagtrabaho ka? Naka 1 taon kalahati ako doon. Talaga? Dahil maganda rin yung company ko doon, yung puntahan ko. Okay. Provided naman nila lahat. Palibasa nga, ang gusto ko talagang puntahan ay Italy talaga. So, nung maka 1 taon kalahati ako, sabi ko, tama na siguro to. Lipat na ako. Lipat na ako. Nag-follow naman ako ng ayos. Resign ako. Paano ka pumunta dito? Schengen may visa ka na? May visa ako. May Schengen ako noon. Tapos may yung residence permit, yung ID. Sa Croatia? Oo, sa Croatia. Nung umalis ako. So, nag-bus lang ako. Pwede. Pwede. 8 hours, ang layo. From Croatia. Dumaan pa kami ng Slovenia. So, tumawid ka ng Italy from Croatia. Dito na mismo sa Milano? Dito na. Sinundo ako ng kapatid ko. Nung bayaw ko. Ayun, saya. Dahil siyempre, sabi ko, nasa Italy na ako eh. Nasa Europe na. Hindi na masyado mainit. Kalaban mo, lamig. Ano yung feeling? Masaya na ako. Masaya na ako. Sabi ko, ito na yung pangarap ko na natupad na. Yun yung pinagdasal ko din na sabi ko, in God's will, sabi ko, may right time siguro na mapupunta ko ng Italy. Ayun niya, yung pagkakataon na yun, ako yung nag-apply sa papuntang Croatia, stepping stone ko para makapunta dito. Ayun. Ano yung unang-unang naging trabaho mo dito, pare? Sa bahay? Yun ang una kong trabaho dito. Kararating ko lang siguro 2 weeks pa lang ako dito sa Italia napasok agad ako. Bahay. Para sabihin natin. Sabi ko nga, from skilled worker to panibagong wala akong kalam-alam. From katulad sa mo, from skilled worker ka sa mga pinuntahan mong bansa dati, sabay pagdating mo dito sa Italy, sa bahay ka nagtrabaho na. Sabihin natin bilang isang kasambahay, ano bang ginagawa kasambahay? Domestic helper, sabihin natin. Di ba? Ano pakiramdaman? Nanibago ako dahil hindi ko alam ang mga ganong Pero talagang pinag-aralan ko. Sige. At sabi ko, challenge sa akin to. Panibagong kaalaman. Pero at least. Pero lahat pala, talaga kung anong trabaho ng mga domestic helper, magagawa mo. Ang trabaho nila, talaga ganun din. Ang naging employer mo ay Italiano? Italiano. Hindi ka ba na culture shock? Ibang language? Iba na naman ang ibang kultura na naman? Hindi naman. At para lang ka kung
Talaga, sa Pilipinas, pag aluwig, talaga, malamig. Oo. Iba, hindi naman. Paano kayo nagkaintindihan ng senyora mo? Magaling din mag-English. Nag-i-English. Oo, nag-i-English. Oh. Doon lang ako talagang yung nahirapan talaga sa kasi hindi pa ako masyado magsalita ng Italiano. marunong magsalita ng Italiano. So, magaling na mag-English yung amo ko. So, at least kahit pa At least paano, nagkakaintindihan kami. Sa pagkain, sa okay yung naman. yung pagkain ng una, hindi ako makain, hindi mo mahilig sa pasta eh. Saan ka nakatira dito noon? Sa kapatid mo? Oo, sa kapatid ko. Diyan ako nakatira sa kanya dati sila dyan sa may Viale Corsica. So ano yung hanggang ngayon nandoon ka pa rin ba sa trabaho mong yung unang trabaho mo? Wala na. Wala na. Oo. Saan ka na ngayon nagtatrabaho? Sa cleaning company naman. Cleaning company, okay. Parang Impresa. Impresa di Polizia, yung po yung Impresa parang di Polizia. parang cleaning company. Anong mga nililinis nyo? Negosyo na mga shop na ng mga branded na shop dito. Talaga? Oo. That's good. Oo. So maganda yung company nyo, no? Maganda. Yun doon man ako napunta. So, another challenge na naman sa akin yun. From kasambahay to, from bahay ang nililinis from bahay nyo? to, Mga businesses naman mga yun. businesses naman yun. Okay naman. Okay naman. Kumbaga, Medyo hindi ka, stress. Pagka sa bahay kasi, alam mo naman pag sa bahay, lahat, dyan. Siyempre. Trabaho mo dyan. Para sa'yo, ang dami mong pinuntang bansa. Bago ka napunta dito, ito na ba yung huli mong bansa? Baka naman may bala ka pang... Wala na, ayoko na. Ayaw mo na. Ngayon, nandun ka na. Okay naman yung trabaho mo doon sa cleaning company, no? Ano ba, doon sa company niyo ba, marami kayong mga Pilipino din? Oo, marami pong mga Pilipino doon. Halos mga Pilipino ang kasama namin doon. Kumusta naman yung oraryo, yung oras ng trabaho mo? Okay naman? Okay naman lang Most of the Filipino workers na nasa ibang bansa, napaka-honest naman talaga. At pag sinabi mong trabaho, ay trabaho talaga at ginagawa ng mabuti yung trabaho. Kaya nga gusto tayo ng mga employers employer. 'Di ba? Kasi napakagaling magtrabaho ng mga Pilipino, 'di ba? Kilala ang mga Pilipino pagdating sa trabaho. Tama 'yan. So ngayon pare, kontento ka na dito sa Italy. Are you willing to stay here for good o balak mo pa rin umuwi sa atin? Hindi ko pa masabi sa ngayon dahil hindi ko pa masabi sa ngayon. Pero gusto ko dito. Balak ko bang kunin yung mga anak mo? Oo naman, siyempre. Pagka ako'y nabigyan ng pagkakataon na sila ay makuha dito, makapunta dito, Okay. gusto ko sila makasama, siyempre. Oo, masarap din yung kasama mo. Oo naman, siyempre. Yung tumatanda tayo Tsaka, gano'n mo, from Croatia, dumiretso ka na dito. Oo, diba? Nakauwi ka na ba ulit sa atin? Nakauwi ako sa atin. Nakauwi ka na. Nung nag-ayos ako ng papel. Ng Italian documents na? Documents. Okay. Oo. Noong 2024, pasok ako sa Plusi. Pero at least ngayon, properly documented ka na dito sa Italy. Kumbaga, pwede ka nang, kung gusto mong magbakasyon sa Pilipinas. Pwede na. Anytime, pwede ka umuwi. Okay. Ito men, tanungin lang kita bago tayo magtapos, no? Meron ka bang pwedeng maipayo para sa ating mga viewers, sa ating mga kababayan na nagbabalak maging OFW o gusto mag-abroad? Oo, para sa kanila, yung lakasan nyo lang loob nyo. Para sa mga bagong mag-a-apply, bagong nagbabalak, lakasan nyo ang loob nyo at basta focus kayo kung ano yung goal nyo. Oo, yun. Oo. Unang-una para sa pamilya nyo, siyempre. At pagbutihan nyo, lagi lang kayo magdadasal na ayun ang una natin sandata Oo, yung dasal, oo. Yan ang ating sandata dito sa ibang bansa. Ikaw ay gabayan at yun ang ating dapat unahin. Okay. Basta yun ka lang, tuloy-tuloy lang. Laban lang. Tibay ng loob. Kasi Tibay dito sa ibang bansa, matibay ang loob dapat dito. Oo. Oo. Kasi kumahinahin na. Kumahinahin na kay Tipong bibigay at susuko. Bibigay ka, oo. Tama yun. Para naman doon sa mga katulad na natin, na OFW na kung saan bansa man sila naroon, anong pwede mong
isang friendly advice para sa mga katulad nating OFW? Pakabutihin yung trabaho niya lalo. para sa inyong pamilya, Oo diba? naman. At yun lang, tuloy niyo lang kung ano yung mga pangarap niyo. Oo. At lakasan niyo lagi loob niyo. Tibayan ng loob. Yeah. Kasi yung iba mga nababalitaan, nakikita ko sa mga social media, yung ibang, lalo na yung mga nasa Middle East, yung mga napapunta sa Mga salbahing amo. salbahing amo. Mm. Kawawa naman. Kaya. Huwag silang titigil na Mangarap. mangarap. Yan. Okay. Napapasarap ang kwentuhan natin, pare. Nakakatuwa yung kwento mo kasi hindi ko akalain na from Saudi to Libya, Qatar, Croatia, Putik, and then nandito ka sa Italy. Oo. Putik pare, isa ka sa mga sinasabi kong mga bayaning Pilipino na talagang nandoon yung drive para sa pangarap, para matupad yung pangarap mo. Na talagang hindi ka sumuko bilang isang manggagawang Pilipino. Kasi para sa akin, kung may pangarap ka dapat masigasig ka. Kung mayroon kang pangarap, masigasig ka na marating mo yung kung ano yung gusto mo. Tama. Oo. Tama. Napakaganda na. Napakaganda na sinabi mo yan. Tama yun. So, man, bago tayo magtapos, alam ko ikaw ay budding content creator din eh. Nakikita kayo sa social media. Pare, promote mo yung page mo para masubaybayan ka rin ang ating mga nanonood. Please follow my page, Ono Binobe. Nandun po sa baba. Andyan po ang aking account. Follow and like, share. Ayun. Salamat po. Ayun. So maraming salamat Glenn sa pagkakataon na maibahagi mo yung kwentong OFW mo sa ating mga viewers. I-invite mo naman silang panoodin tong ating video. Guys, panoorin niyo po itong aming video niya at suportahan niyo po kanyang ginagawa. Ayun. Ayun. Salamat Glenn. At sana po mga kakwentuhan, nakapagbigay na naman kami ng konting inspirasyon para sa ating mga viewers ngayon. And katulad ng lagi ko sinasabi, bawat OFW may special na kwento yan. At sa bawat kwento na yan, syempre, kailangan nating iparinig at ipakita para sa inyong mga kakwentuhan namin. So again, maraming salamat po at hanggang sa muli. And please don't forget to like kung nagustuhan yung kwentong OFW ni Glenn. At please, mag-subscribe na rin kayo. Libre po yun, walang bayad. Okay, maraming salamat po. At hanggang sa muli. Maraming na kayo halo-halo. Dito po sa Marquesana lang, matatagpuan. Ayan. Ipala natin kung masarap po. Pag-uwi natin magutan. Maraming gatas. Manyagan. Ito yung bagay talaga sa ganitong panahon. Yeah. Init. Yan. Tikim. Papadaanan sila. Abi! Kayo dyan! Ganda niyo mga yun. Na pinupansin. Basta lubong ko! Ha? Mali mo.